at sayawan kasama pati mga apo. Wala kang pangamba pag may Skelan. Ayos ang maga, paninigas at kirot ng arthritis at rayuma sa Skelan. This Christmas, it's best to give and to receive Belgian Bites. Only at Mr. Donut. Sa unang hirit, bisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya. Narito na po mga balitang bumabandera sa mga pahayagan at news website. Sa GMAnews.tv, pag-akwit at pagpapalaya sa grupo ni Hubert Webb kaugnay ng Visconde Massacre case, formal ng inapila. Kahapon, inihain ni Laura Visconde ang kanyang motion for reconsideration sa Korte Suprema at humingi siya ng muling deliberasyon sa kaso. Sa Inquirer.net, isa ang sugatan sa pagsabog ng sparkler ng paputok sa isang pyrotechnic factory sa Baliwag, Bulacan. Hindi pa malaman ang sanhi ng insidente. Mula Bulacan ay agad inilipat sa isang ospital sa Maynila ang biktima dahil sa tindi ng mga tinamong sugat. Sa Philippine Star, wala pa rin napipiling kapalit ni COMELEC Chairman Jose Melo na maagang magre-retiro sa pwesto. Pero ayon sa Malacanang, may listahan na ng nominee si Pangulong Aquino. Sa January 31, 2011, aalis sa pwesto si Melo. At yan ang banner stories ngayong araw ng Webes. Samahan natin si Suzy at si R. Thank you, Van. Hi, Arn. At good morning po mga kapuso. At sa mga papasok dyan, konting tiis at huling araw na ng trabaho ngayon para sa 2010. Nakalaan mo yan, Arn? Oo. Yes. Kaya pati traffic, titiisin nyo rin. At simula bukas, bakasyon na naman po tayo. Swerte. So heto po, ang latest lagay ng traffic ko. Ihatid po sa atin ni Luawa Noel. Good morning, love. Good morning, love. Good morning, Suzy, and good morning, Arn. Good morning din sa ating mga kapuso at mga motorista, mga commuter na rin, lalo na ngayong umaga, para sa mga gusto na magsiuwian sa kanilang probinsya. Pero bago yan, may mga trabaho pa, kaya pasok muna tayo sa ating trabaho. Pero eto muna, dali ng trapiko via GMA Traffic System, mga kapuso, silipin na po natin ang North Luzon Expressway sa may Balintawak area. Para sa mga nagbabiyahe dyan po sa norte, ito po ang daloy ng trapiko, mga kapuso, dyan sa North Luzon Expressway. May itaw natin sa, nasa taas, sa kaliwang bahagi po sa itaas ay ang North Luzon Expressway sa may Balintawak. Yung pong kaliwa ay patungo ng A. Bonifacio at umaakyat ng EDSA. Wala pa namang masyadong problema at yung mga patungo ng norte, naku, makakangiti pa ho kayo ng maganda-ganda dahil maayos na po ang daloy ng trapiko. Sa kanang bahagi naman po niyan sa itaas ay ang EDSA Kamuning Flyover, mga kapuso. Yung pong kaliwa, medyo mas tuloy-tuloy. Ang kanan naman, naku po, nagkakaroon ng konting problema dyan sa may area ng EDSA Cubao dahil na rin po sa mga nakakalat. Napakaraming mga bus terminal sa area at nag-aagawan po yung mga bus lumabas at pumasok dyan po sa mga terminal, kaya humaharang po sa kahabaan po ng EDSA, kaya nahihirapan na po silang makalusot. Sa ibabang bahagi naman po dyan, ang EDSA Kamuning ay EDSA Mandaluyong. Tama ba yan? Or EDSA Ortigas? Makita ho natin yan, mga kapuso. Ang kahabaan po ng EDSA Ortigas, yung pong kanan ay patungo ng Makati area, ay ng norte, at yung kaliwa ho, yung patungo ng Makati area, nagkakaroon po ng pagbagal na rin. Pero yung mga patpakyat ng flyover, napakaganda naman at walang problema. Sa ibabang bahagi naman po sa kaliwa ay ang C5 Taguig para sa mga patungo ng south. Kung naiipit pa or maiipit kayo dyan sa may EDSA Cubao or sa EDSA, pwede ho kayo mag C5 dahil napakaganda ng magkabilang lane. Yung pong kaliwa ay patungo ng Bikutan at ang kanan ay patungo ng Pasig area. May coding pa rin tayo, may coding. Mga plaka ho nagtatapos sa number 7 and 8. Ayan, update lang ho tayo dito sa may Cubao Terminal, mga kapuso. Ganun pa rin. Medyo may mga commuter pa rin ho tayong nakikita dito, pero hindi naman ganun kasiksik, liglig at wala pa paglagyan ng bus terminal po ng Cubao. Tuloy-tuloy pa naman po sa dito at pwede pa makalakad ang ating mga commuter sa area. At dyan po muna ang aking update sa ating mga kasadahan at katrapikan sa Metro Manila. Ako pa rin pa nag-isang Reyna Kasada, Lama Juber. Happy morning lamang sa batch 92 ng Victorino Mapa High School. Smile mo dyan na everything. Balik tayo sa studio. Alright, ang energy. Oo naman, non-stop. Itong dalawa din, tatampatan nila si Love. O, Sige Lynn nga, and sige nga. Luan.
Tawa pa lang ni Lynn, kayang-kaya yun. The double L, Mare. At marami tayong magigiting sa bayani. Pero Arn, para sa'yo, sino ang idol mo? Arn, sino idol mo? Layo mo eh. Mamaya ka na sumagot. Siyempre, ako. Sino? Artista. Huwag na nga, huwag na. Ako, syempre, si Gato Bayani Serizal, daw. di ba? Pagdalino na, maraming alam na wika, at ito, mother. Medyo kakaiba to. Lapitin ng chicks. Ay, over. Talaga namang irresistible ang charm itong si Pepe. Ahoo. At syempre, ang kanyang kabayanihan, hindi rin matatawaran. That's right. Kaya ngayong Rizal Day, ito muli ang storya ng ating pambansang bayani. Sa araw na ito, muli nating ginugunita ang kadakilaan ni pambansang bayani Dr. Jose Rizal. Isinilang noong June 19, 1861 at pangpito sa 11 anak ni na Francisco Mercado at Eudora Rialonda. May kaya ang pamilya ni Dr. Jose Rizal, kaya naman nakapag-aral at nakapaglakbay sa iba't ibang bahagi ng mundo. Bukod sa pagiging ophthalmologo, siya'y isang makata, marunong ng maraming lingwahe, manunulat at siyentipiko. Higit sa lahat, aktibong kritiko ng pamahalaang Kastila kung saan nilabanan niya ang pananakop nito sa bansa. Siniwalat din niya ang maling pamamalakad ng mga praile sa simbahang Katoliko noon. 2 nobela ang kanyang isinulat na naging mitya ng kanyang buhay, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang mga aklat na ito ay tumatalakay sa karanasan ng mga Pilipino mula sa pang-aapi at panggigipit ng mga Kastila. Dahil dito, maraming Pilipino ang umidolo sa pangikibaka ni Rizal, kabilang na sina Andres Bonifacio at General Emilio Aguinaldo. Ayon sa kasaysayan, ang pagkakatatag ng Katipunan ay mula sa inspirasyon ng La Liga Filipina na pinasimula ni Rizal. Disyembre 30, 1896, nang ipatupad ang sintensya ng firing squad sa ating pambansang bayani. Sa dating bagong bayan ng Ayoy Luneta sa Maynila, naganap ang paghahandog niya ng buhay. Ito ang gumising at nagpatindi sa revolusyon laban sa mga Kastila na 3 siglong sumakop sa bansa. Ito rin ang naging mitya upang tayong mga Pilipino ay lumaya. O, diba? Paano mo naman hindi magiging idol yun? Totoo. And speaking, yung maganda yung movie nga pala, yung GMA Films na Rizal. That was Yes, pinanood ko yun. Umiyak nice ako to doon. me. Oo nga, ako rin iyak ako doon. Umiyak ako doon. Panoorin natin ulit. Sige, try natin. Magkasama tayo. Habang, eto, kasi marami tayong pagkain pwedeng ihain ngayong bagong taon at tiyak, hindi mawawala ang pambansang handa, ang pansit! Pansit na naman! Para ba tayong gumano? At sa New Year, ang pangako nito mahabang life, di ba? At di pa raw nakakasawa dahil may iba't ibang klase ng pansit. Totoo yan. Ano ba yan? Marami. Oh. Marami. Ito na po, kainan na! Excited? Kung nga naman, ngayong sasapit ang bagong taon, siguradong hindi makukumpleto ang medianoche kung wala ang masarap at malinamnam na pansit. Base kasi sa nakagawiang tradisyon tuwing magpapalit ang taon, inihahanda ang pansit bilang pampahaba ng buhay. Kaya sa pagsalubong sa 2011, ito ang ilang best pansit specialties na pwedeng bumida sa inyong hapagkainan. Unang pansit specialty ay ang pansit palabok. Gamit ang mga malinamnam na chicharon, tinapa at pusit, isahog ang mga ito sa maninipis na bihon noodles. Para naman sa mga gusto ng mga matabang noodles, ang pansit malabon ang para sa inyo. Tulad ng palabok, ang pansit specialty nito ay maaari ding sangkapan ng protein-rich food tulad ng hipon, itlog at chicharon. Sunod naman ay ang pansit na mas pinasarap sa ginisang bawang at iba't ibang ingredients. Ang tawag dito, pinagulong. Ang kaibahan nito sa ibang luto ng pansit ay pinagugulong ang noodles ito sa mainit na kawali upang lalong kumapit ang sarap. Ito naman, sotpan, ang pansit specialty na ginagamitan ng sotahon at kanton. Ginawang spesyal ang pansit na ito dahil imbes na toyo ang pampalasa ay oyster sauce ang inihahalo sa pagluluto. Pang-apat sa listahan ay ang Mickey Bihon topped with chicharon. Aakalain mong bawang ang topping nito, pero pag natikman mo, mga malulutong na pork slices pala. And last on the list ay ang pansit lukban ng Quezon Province. Sa mga rikadong gulay ng pansit ito, sasabihin mong masustansya talaga. Partneran pa ito ng suka na panalong pampasarap bilang sausawan. Mga kapuso, pili na sa masasarap na pansit specialties na ito para sa inyong masayang pagsasalo-salo ngayong bagong taon. Ang mga unang balita sa umagang ito.
biktima ng paputok. Umabot na sa mahigit 200 sa loob lang ng isang linggo. Ilang naputukan na nakakonfine sa ospital, personal na ikinwento ang kanilang sinapit. Forceps, lagarit at iba pang kailangang gamit ng